At nang matapos na, sabi ni Baligod, sayang niya kasi natapos na yung willing sana niya na mag-testify. O di ba, harap-harapan na panluloko? Willing daw na mag-testify, kaya lang tapos na niya. Nang ini-invite, ayaw. Hindi iniintindi. Yung nag-invite na sekretary, mga kababayan, di ba harap-harapan na panloko? Optics. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Di ba mga kababayan, malinaw na propaganda lang, for show, yung 18 morons, basurero, kargador. Ito na yung tawag ng mga tao sa sabi mga ex-marines, 18 basurero, kargador. Yung ibang tawag, 18 morons. In-invite mga kababayan ng Blue Ribbon Committee na pinangungunahan po ng legit na chairman ni Erwin Tulfo. Nang invite, sinulatan ni Alan Peter Cayetano si Baligod na wag daw umattend. Tapos, pumunta yung 18 moron sa Senado, hindi para mag-attend ng hearing, kundi magpa-press con doon sa opisina ni Robin Padilla. Palit-ulit na inakyat ng sekretary ni Erwin Tulfo para invite. Hindi man po bumababa na kasi nasa taas yung opisina ni Robin Padilla. Nang matapos na mga kababayan yung hearing, tinapos na rin nila. Sinabayan lang yung press con. Sinabayan nila ng press con. Nang matapos na, tinapos na rin nila yung press con para magpropaganda at sabihin na nagkamali lang sila, mga kababayan, sa pagsabit kay Loren Ligarda. Masaya si Loren. Kitang-kita sa mukha. Baligod, ex-bagmen did not deliver to Ligarda. At nang matapos na, sabi ni Baligod, sayang niya kasi natapos na yung willing sana niya na mag-testify. O di ba harap-harapan na panluloko? Willing daw na mag-testify, kaya lang tapos na niya. Nang ini-invite, ayaw. Hindi iniintindi. Yung nag-invite na sekretary, mga kababayan, di ba harap-harapan na panloko? Optics. Kaya sabi ni Sherwin Gatchalian, ito, interview kay Sherwin Gatchalian. Nandito na sila eh. Sana pumunta na lang sila dito. Why all the drama of pupunta pa doon, may press con? Nandito na sila. This is the best venue to tell the truth. Na nagpa-press con. Sabi ko nga, kung ang puso mo, malinis ang konsyensya na magsabi ng totoo, pumunta ka dito. Kahit na i-contempt ka, kahit na duru-duruin ka, magsabi ka lang ng totoo. Nandito na kasi sa building eh. 5th floor, 2nd floor to, konting hakbang na lang. Nandito na sila. So, why all the trouble of my press con and everything? This is the best press con. Nandito kayo lahat eh. Di ba? Malinaw na puro drama. Optics nila, propaganda. Para hindi masabi na hindi sila willing na magsalita. O ngayon, hinamon pa si Erwin Tulfo na mag-inhibit daw. Kasi sangkot ka niya dito. Sabi ni Erwin, mag-inhibitan niya ako basta pumunta sila. Sabi ni Erwin, handa na mag-inhibitan niya ako sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control issue. Ito'y matapos na hilingin ng 18 dating bodyguards ni ni Saldico ang kanyang pag-inhibit bilang kondisyon sa kanilang pagdalo. Sakaling matuloy, si Senator Kiko Pangilinan anyang hahawak at magpipreside sa naturang hearing. Aber daw, ang daming paligoy-ligoy, rason. Pumunta daw sila doon kasi in-invite ni Robin Padilla. In-invite sila, mga kababayan, officially. Pinadala ng sulat ng Blue Ribbon Committee.
Hinarang ni Alan Peter Cayetano. Pagkatapos, pupunta rin pala. Pero hindi pumunta sa Blue Ribbon hearing. Kundi pumunta para magpa-press con sa opisina ni sa opisina ni Robin Padilla. O di ba, harap-harapan na panloko? Kasi nga po, ayaw matanong. Kasi pag ginisa sila, mga kababayan, mabubuking yung mga kasinungalingan nila. Malinaw. Ito. Pakita nila sa media para mapanood sila ng tao sa social media na pumunta sila, matapang sila, pumunta sila dito. Yung Panloko. pwede sila pumunta dahil bisita sila ni Senator Robin. Hindi naman pwedeng harangin yun. Pero yung invitation namin, hindi sila pumunta dito, ayaw nila bumaba. So, pinapakita sa tao na matapang sila, pumunta sila dito, ay yan, walang pipigil sila. Hindi ka lang pipigilan dahil bawal mapigilan. Tapos, yung mga propaganda na mga trolls nila, mga kababayan, in-invite niya sa Senado. Pagkatapos, hindi man pinapapasok sa Blue Ribbon na committee hearing. Anong hindi pinapapasok? Na paulit-ulit na pinasundo, iniimbita doon sa taas, na pumunta pababa. Hindi man iniintindi, tuloy-tuloy lang yung press con. Pagkatapos ng press con, tinapos din nila, pagkatapos ng hearing ng Blue Ribbon, tinapos din nila yung press con. Sinasabayan yung committee hearing, sinasabayan ng propaganda. Pa-interview live sa media. Nang matapos na yung hearing, tinapos na din yung press con. Tapos sinabi, ay sayangan niya, tapos na yung hearing. Willing sana niya kami. Pagkakataon na magsalita doon. What? Loko talaga po. Harap-harapan panloko po. Pwede kasi ito Budol. This is just a meeting. It's not a hearing. So, kailangan muna namin... Yung rason, baka daw i-contempt. Sabi ni Erwin Tulfo, hindi man na sila i-contempt kasi hindi man na ito yung hearing na plano nila. Consultation muna niya, sabi ni Erwin Tulfo. Siguro ako, tingin ko, strategy ni Erwin na consultation para hindi nga matakot na baka i-contempt. Pero pag pumunta doon, i-convert na nila sa official hearing. So trap sana mga kababayan yon. O hindi nagpa-trap yung mga morons. Siguro may nagtitimbre din. Trap yan. Pag pumasok kayo doon, i-establish nilang official hearing na yon, hindi na consultation, then may contempt power na. So ayaw nila mag-contempt kasi ayaw nilang magsalita ng totoo. Yan ang totoo niyan. Kasi kung totoo yung sinasabi mo, sinasabi nila, hindi sila matatakot sa contempt. Isang committee, ang Blue Ribbon Committee, alam naman natin ang process, di ba? Kailangan dalhin sa floor, magbubutuhan doon, mag-check, at magsasubmit yung minority ng grupo nila to represent them here. So, we cannot call this a hearing because matutulad din kami sa kanila last time na nag-hearing sila pero magiging sham hearing po. Kaya meeting, we call it a meeting. And we cannot compel anybody to attend because it's just a meeting. It's not a hearing proper yet. But are you frustrated? Kasi andito na sila, sir. They could have gone here. Bababa na daw sana sila. Panluloko po. No. We sent our Senate Secretariat and asked Senator Robin, his staff, sabi sandali lang, 1 hour po pinag-antay. Sana nagsabi sila, mag-attend kami, pupunta kami. Talagang inaabangan din nila na ano nga gawin namin, uubusin namin ng oras, kaantay sa kanila. Paano kung natapos sila ng 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, we'll wait for them? Hindi naman po pwede. Number 2, kanina nga, iniisip namin, nag-uusap Nang tapusin yung hearing, tinapos din yung press con, sinasabayan lang para sa propaganda nila, mga kababayan, na willing sila. Kung talagang willing po, bakit sinabayan nila ng press con? Di doon na lang sila nagsalita sana sa hearing mismo. O di ba, malinaw na panluloko, harap-harapan na panluloko po ni Baligon ni Senator at ni Robin. Kiko kung itutuloy pa itong hearing, bilang
ang pagrespeto po sa mga nangyayari. Eh kung itutuloy natin, ano ba mas may precedence? Di ba yung tingnan muna natin kung anong kailangan nila doon, how much money the government needs. Inagdindulan niya sa Mindanao, kaya tinapos na nila para sikasuhin muna. Pero another, kung ano naman ito, ika nga, catastrophe na kailangan paglaanan, pagtuunan ng pansin, paglaanan ng pondo. Diba? So, mas importante ba itong pag-testimonya ng 18 Maris? Makakapag-antay naman ito. Di, babalikan natin sila. Then, imbitahan namin natin ulit sila. Sir, magpapelda po kayo ng case na sa 18 Marine? Yes, mamaya po, magpa-file po ako ng case. Since sabi ng 18 Marines, Kakasuhan niya, cyber libel. mag-iba daw yung mga So, definitely. I mean, ang problema nga, hindi pa nga natin ma-establish dahil hindi pa nabubuo yung committee dahil kailangan mo na pag-usapan sa floor. Definitely, yung sinasabi lang mag-inhibit, definitely mag-inhibit ako. Plano ko nga sana kaso mo nga, meeting pa lang ito eh. Pag sa hearing proper, I will announce, I will inhibit, I will give the floor to the vice chair. Or magtatayo kami ng subcommittee kaya pag-uusapan niya sa floor dahil let Senator Kiko to handle it. Itong flood control. Ang problema kasi, wala tayong katapusan itong investigasyon. Naibigay na pala ni Senator Ping yung kanyang report sa ombudsman. Kaya may mga na kasuhan na, may mga na warrant of arrest na, may piniprepare pa ngayon na ma-arresto. Because of the result of the Blue Ribbon hearing natin previously under Senator Ping, yung mga problema nun, redundant na lang. Babanggitin na naman si ganito, si ganito. Will you still invite them pag nag-hearing proper na itong 18 body Of guard? course. I mean, gusto nga natin marinig, di ba? Gusto sila i-confront. And that's one of the reasons kaya ayaw sumunod ayaw pumunta itong mga congressman kasi wala silang makumpronta eh. They want to confront. They told me, sila JCA, sila Congressman Albert, pupunta kami dyan pag naandyan sila. Sabi ko, Harap-harapan na panloko ni Baligod, mga kababayan, at ni Robin Padilla. Ito, nang matapos yung committee hearing, tinapos din nila yung press con. pupuntahan ko si Senator at si Senator Soto. Pupuntan daw niya. Saan yung pupuntahan, sir? Pupuntahan doon. Panloko. Makipag-dialogue lang, sir. Sir, are you disappointed na natapos na yung hearing? Hindi na kayo nakapunta? Hindi, consultative hearing na lang daw yun eh. Sinabihan ako. Pero nangihingayin ba kayo, sir? Oo, sayang yung opportunity. Sayang daw yung opportunity. Nag-delay kami sa entrance din kasi. Pero you are willing to Di ba? answer any question, di ba? Yes, ma'am. Kung talagang willing sila na magsalita, inuna nila yung hearing. Tapos na lang sila nagpa-press con after the hearing. Sinabayan talaga nila. So malinaw mga kababayan, ang target nila magpropaganda. At sabihin na willing sila, kaya lang may press con muna. Importante yung press con kaysa sa hearing. Di ba? So dapat, kung talagang magsasabi sila ng totoo, yung invitation, hindi dapat hinarang mga kababayan ni Alan Peter Cayetano. Hindi sinulatan si Baligod. Pangalawa, pumunta din naman pala kasi in-invite daw ni Robin Padilla. Ano pang rason na hindi pupunta doon na may official invitation sa mga 18 morons, yung committee ni Erwin Tulfo. Pagkatapos pumunta doon, pumunta sa opisina ni Robin, nagpa-press con para sabayan yung hearing. Di ba? Arap-arapan mga kababayan na panluloko. Dapat daw individual na mga... Pagkatapos, nung matapos, nasasabi na sayang. Puro ito panluloko mga kababayan. Huwag tayong naniniwala. Propaganda nila para manira at malamang sa malamang may nagpupundo. affidavit ang dala ninyo, hindi po yung mga group or joint affidavit. Ano pong basis nun? Is there any basis in law or any rules na kailangan individual? Wala eh. Kaya dapat ito, si Baligod, hindi na po binibigyan ng atensyon ng mainstream media. Kaya namimihasa, baka kasi may pundo din. Kaya pinapatulan. O di ba? O baka pinapatulan din ng mainstream kasi it's you know, a story, controversy. Kaya lang nagagamit sa propaganda nila. Sir, if ang patawag sila ng isa pang hearing, a-attend kayo? Yes. Mag-yes na naman. Sir, yung 14 names, nabigay nyo na kay Sen Padilla? Maya-maya, pag-alis ko.
Napakasinungaling. Yan lang. Sir Robin, kayo nanghihinayang na natapos na po yung hearing? Hindi na nakapunta sila attorney? Wala tayong magagawa. Huwag ka magpasaya. Sayang pa. Wala daw magagawa, natapos na. Kung talagang gusto ninyo, ba't sinabayan mo ng press con? Sir, para sana na-present nila yung side nila. Attorney, nangihinayang ka daw ba? Nanluloko, attorney, nanginginayang ka ba? Paano yan, sir? Uuwi na yung... Nanluloko po. Paano yung mga umuwi dapat ang probinsya? Yun nga, yung naglalamay ang nahawa. Arap-arapan na panlulokong ginagawa nila. Doon pa lang sa binawi yung pagkasangkot ni Loren kasi kaalyado nila. Tapos na po. Falsos in uno, falsos in omnibus. Sabi natin kanina, checkmate na sila. Mga DDS na lang mga kababayan maniniwala sa kanilang kwento. Kasi yung mga DDS po, puro man sinungaling. Tama po? Kaya malinaw po, distraction itong ginagawa nila. Tama itong isang commentary na binigay sa atin ng isang anonymous na observer mga kababayan. Hindi ko na lang i-mention. Nagpadala siya ng contribution based sa kanyang observation. Sabi niya rito, ang tinaguriang anya na 18 maleta boys ay mga bayarang marites na walang ebidensya at credibility based sa kanya pong sa tingin niya sa takbo ng mga kaganapan ngayon. Ang kanilang tanging tungkulin ay lumika ng ingay niya at kalituhan para ilihis ang atensyon ng taong bayan at guluhin ang mismong impeachment trial ni Sara Duterte. Gumagawa sila ng gulo. Ang 18 mga maleta boys ng tawag ngayon, mga kargador. Tinawag na kargador po ni tawag dito ni Rafi Tulfo. Tapos ni Yossi Castro ang tawag basurero. Ay ginagawa ang kanilang itinalagang trabaho, ang mag-ingay, mag-asik ng kalituhan at maging isang malaking pambansang distraction. Correct. Wala niyang credibility. Ang kanilang mga salita, worthless, puro basura at walang kwenta. Ang kanilang kredibilidad at credential ay zero. Walang halaga. Matapos kumpirmahin ng armed forces na sila ay dumaan sa dishonorable discharge o hindi naman talaga naging mga Marines. Kaya po hindi na siya tinatawag ng Palasyo Malacanang as ex-Marines kasi nasisira lang yung pangalan mga kababayan ng armed forces. At hindi naman sila lahat Marines, mga kababayan. At sila mga bodyguards allegedly ni Saldico. Gusto pang dungisan yung ating armed forces para magmukha pong credible sila. Yun ang pinapalabas nila, mga ex-Marines na ibubuwis yung buhay. Kaya tawag ni Loren, bayani. Bayani kasi cleaner na yung pangalan niya. Safe na siya. O diba? So ano yung objective? The only objective ang natatanging bilihin o halaga ng mga testigong ito ay ang ubusin ng oras ng bansa at agawin ang focus ng publiko mula sa impeachment ni Sara Duterte. Correct. So ipinapaliwanag dito kung paano ang mismong mga nangunguna sa impeachment trial laban sa Vice Presidente Sara Duterte ay idinawit ng mga tinaguriang 18 Marines sa pagdinig ng kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Dinungisan yung pangalan ng mga House prosecutors po. Dinawit lahat. Sasabi niya rito, sa controversial anya at questionabling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinangunahan ng paksyon ni Cayetano, direktang idinawit ng mga testigo ang mga pangalan ng mga opisyal na bumubuo sa House Prosecution Team na maglilitis kay Sara Duterte sa Senado.
Si Representative Jinky Luistro, yung lead impeachment prosecutor, idinawit sa aligasyon ng pagtatanggap ng kickback. Si Luistro ang tumatayong pinuno ng 11-member prosecution panel ng Kamara. You see, yun ang objective. Sino pa? Si Laila de Lima, dinungisan mga kababayan na napaka-imposibleng tumanggap at walang rason na tumanggap mga kababayan at bigyan kasi nakakulong pa siya, hindi pa siya kongresista. Ba't naman siya bibigyan ng maleta? O di ba? Party siya ngayon ng prosecution panel kasi. Si Joel Chua, impeachment prosecutor, dinawit din sa listahan ng mga umano'y tumanggap ng pera. Siya ay kabilang sa mga itinalagang taga-usig ng Kamara. Sino pa? Si Sia Alonto Adjong. Si Adjong mga kababayan, siya yung spokesperson, official ng impeachment team ng panel. So sa kabila ng mabibigat na paratang, sabi niya, na nagdala sila ng mga maleta ng cash, walang iniharap na kahit isang pirasong solidong ebidensya, gaya ng resibo, CCTV footage, dokumento, na magpapatunay na ang mga partikular na prosecutors na ito ay aktwal, na nabigyan, wala, kwento lang nila. Di ba, mga kababayan? So sabi niya dito, bakit ito ay isang Cayetano Marcoleta camp strategy? Pagsira sa credibility niya ng impeachment prosecutors, yon ang objective. Sa isang impeachment trial, ang Senado ay nagsisilbing hukuman kung saan ang mga kongresista nagtatayong taga-usig o prosecutors. Sa pamamagitan ng pagbansag kina Luistro, de Lima, Chua at saka kay Adjong at iba pang kongresista bilang korap o nagkinabang sa maleta, nilalayon ng kampo ni Cayetano na sirain ang kanilang moral na authority bago pa man magsimula ang paglilitis ni Sara. Tama, ganun din po ang aking pananaw. Kaya nagustuhan ko itong pinadala sa atin na commentary. Sakto. Mga kababayan, yung kanyang mga pananaw, yung kanyang theories, nakikita niya kung ano ang motibo. Framing nila ito. Paano ninyo lilitisin ang Vice Presidente kung kayo mismo ay tumanggap ng maleta? Yun ang gustong framing. Gustong palabasin nila mga kababayan nitong mga Duterte senators. Pag-ubos niya sa oras, information warfare at saka diversion ang sadya nila. Imbes na ang mapag-usapan sa balita at sa social media ay ang mga seryosong ebidensya ng impeachment tulad ng questionabling pag-asta sa confidential funds at tagong yaman, ang naging headline na ngayon yung chismis nitong mga 18 morons. Ito na ngayon ang pinagkakaguluhan ng media. Kaya sabi ko nga, sayang, mga taga-media, wag na ninyong masyadong pansinin. Niloloko lang kayo niyan. Tuwang-tuwa naman itong si Baligod, kasi si Baligod siguradong mayanap buhay. Di ba? Prinadjik ito, mga kababayan, purposely to divert the attention of the public. Yung focus, hindi doon sa articles of impeachment. Sakto ito, mga kababayan, na commentary, retaliatory framing, o risbak sa Kamara. Gusto nilang risbakan, gantihan yung Kamara. Kaya ito yung kanilang ginagawa. Dahil ang Kamara ang nag-impeach kay Sara Duterte. Ang pagpasok sa 18 morons sa Senado ay nagsisilbing ganti sa mga kaalyado ni Duterte tulad ni Cayetano at Marcoleta. Nilalayo nitong ipakita niya na ang buong Kamara ay marumi. Kaya ang impeachment ay produkto lamang umano ng political na pamumulitika. That is the narrative, exactly the narrative ni Amy Marcos.
ng mga Duterte senators, mga kababayan. Kaya huwag kayong paguguyo. Pagtatapat ng inaccuracies para lumika ng usap-usapan. So ayon kay Joel Chua, representative ng Maynila, mga kababayan, binaluktot at binago ng mga affidavit ng mga testigo noong February 2026. Wala ang mga pangalan ng ilang prosecutors, ngunit nang mabuo ang impeachment panel, biglang nadagdag ang kanilang mga pangalan sa kwento ng maleta. Pati nga tayo, pili tayong dinadrag dito sa isyu ng maleta na tayo daw nabayaran na rin ng maleta. Ibigay na ninyo. Huwag puro kwento. Kung totoo yan ang maleta ninyo, i-deliver na ninyo. Willing kong tanggapin. Hindi man ako parte ng gobyerno. O di ibigay na ninyo yan. 100 million. Now na. Puro lang kayo kwento akusasyon. Pag binigay ninyo, hindi na. Babakasyon ako. Magta-travel ako worldwide. Ano man, bala na kayo rito. Basta, gawin ninyong totoo yung akusasyon ninyo na tumanggap ako ng maleta. Di ba? Puro lang kayo character assassination. So tama ito, mga kababayan, na ipinadala sa ating commentary in analysis. Ang political dito ay simple, sabi niya. Hindi kailangang maging totoo ang kwento, basta't pumasok ang duda sa isip ng publiko. Trial by publicity po ang ginagawa nito. Nakita ninyo? Paulit-ulit na inakyat ng sekretariat ng Blue Ribbon para imbitahin. Kasi nandun na sa opisina ni Robin, pumunta, hindi. Nung matapos na, nagtapos na rin ang press con. At sinabing willing sila. Willing. Mga bodol kayo. Kung willing kayo, inuna ninyo yung hearing. Hindi kayo willing. Gusto lang ninyo ipakita na willing kayo pero unwilling. Kasi kung willing, nandun kayo. Sinabayan ninyo. Another distraction yon para ma-divide yung atensyon ng tao. Habang nag-hearing si Erwin Tulfo, kayo nagpe-press con. So, divided yung atensyon ng mga tao. Malinaw na distraction. Para hindi nakatotok lahat sa sinasabi ng mga na-invite ni Director Matibag, yung mga na-invite doon. O, di ba? We were not born yesterday para maniwala sa kwento ninyo. Sa tanda na natin ito, sa tagal na natin sa media, maloko pa ninyo. Pagtakip sa sariling isyu. Ang pagdinig na ito ay ginawa rin upang pagtakpan ang ibang kontrobersya, kabilang ang isyong kinasangkutan ng flood control projects kung saan nadidikit din ang ibang mga kaalyado kagaya ni Loren Ligarda, Mark Villar at Jingo Estrada. Cleaner nga yung pangalan niya, no? Nagkamali daw ni Loren. Kung nagkamali kay Loren, anong rason na hindi magkamali kay Laila de Lima, kay Soto, kay Erwin Tulfo, the rest of the personalities na inimplicate ninyo? Anong rason? Falsos in uno nga, falsos in omnibus. Ngayon, kung totoo yung sinasabi ninyo, bakit hindi kayo umarap sa investigasyon? Bakit gusto ninyo humarap sa kakampi ninyo? Yung mga senators na kaalyado ni Duterte, si Alan Peter Cayetano, iindibita sila lahat. Si Robin Padilla, si Jaime Marcos, inimbita sila doon lahat. Pumunta, hindi. Kasi doon, maboboking yung kasinungalingan nila. Gusto nila, sila yung nag-uusap. Ayaw nila na may iba. Pero, yung Blue Ribbon Committee, na pinamumunuan ni Erwin Tulfo, willing na i-accommodate sila lahat. So, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, walang pinagtatakpan.
ang Blue Ribbon Committee legit. Pero yung bogus po, propaganda na malinaw. Gets na ninyo? O, sabi dito, isang bogus na kangaroo court ang ipinipilit na pagdinig ni Cayetano at Marcoleta at walang legal na institutional na binding sa Senado. Correct? Ito ay isang illegal na subcommittee hearing na walang basbas ng opisyal na sekretariat at majority sa Senado. Sila man lang nag-usap-usap. Ang paggamit sa institusyon niya ng Senado para sa personal na interes ng Paksyong Duterte ay isang tahasang pambababoy sa rules of the Senate. Correct. Binaboy nila, mga kababayan, yung Senado natin. Sa elementary law, may ganito anya na sinasabi, he who alleges must prove. I-prove ninyo kasi kayo ang nag-aakusa. Sa batas, ang simpleng pagturo at pagbanggit ng pangalan ay hindi ebidensya kundi isang malisyosong chismis. Correct. Ang pagdawit sa mga prosecutors na walang kalakip na physical documents, bank trails o kahit CCTV man lang ay isang malinaw na paglabag sa due process. Correct. Labag sa batas at moralidad na gawing plataporma ang Senado para sa trial by publicity at character assassination. Yun ang ginagawa po ng mga Duterte senators. Yun ang nakakalungkot. Ginagamit nila ang Senado. Ang feeling nila talaga, silang may-ari ng gobyerno, mga government facilities. They are above the law, mga kababayan, kung umasta itong mga Duterte senators. Kaya wag na nating paulitin sila, mga kababayan, na mahalal pa. At sabi ko, pag-aralan yung ethics complaint, dapat sila ma-expel. Tanggalin dapat sila. Labag sa batas at moralidad na gagawing plataporma ang Senado para sa trial by publicity at character assassination. Napakadesperado ang laruan niya nila. Sanay ang mga DDS-aligned senator sa maruming laro, kultura at sindikato, taktikang pananakot, sabi rito. Dahil alam nilang hindi kayang ipagtanggol ni Sara Duterte ang bilyon-bilyong pisong tagong yaman at nawawalang confidential fund sa harap ng impeachment court. Ang tanging kaya na lamang nilang gawin, dungisan ang muka ng mga taga-OC. Correct? Yan ang ginagawa nila. Obstruction of justice sa anyo ng mga senador. Ang pag-invento ng kwento ng maleta at pagpasok ng mga huwad na testigo na may dishonorable discharge ay isang sadyang sabotahe sa darating na impeachment trial. Ito ay hindi investigasyon. Ito ay pagtatakip sa krimen na ng kanilang amo sa pamamagitan ng paglika ng peking krisis. Yung tinawag nilang the Senate is under attack. Malinaw na gawa nila, mga kababayan. So kahit anong dumi ng laro ng mga politikong tuta at kahit ilang maleta pa, maleta boys ang kanilang iharap, may idadagdag pa daw yun ang latest ngayon. Mamaya, ibigay ko sa inyo yung balita. May karagdagan pa niya. At ang gagamiting pan sa batay sa Senado, hindi na maitatago ang bilyong-bilyong pisong record sa AMLAC confidential fund sa ilalim ng chismis dahil ang hustisya ay diretso pa rin lalakad para sa impeachment ni Sara Duterte. Ready na po, mga kababayan, yung ating mga House prosecutors. Hindi nila madidistract. Asa na yon? Madali lang po. Ngayon, sabi ni Baligod sa kanina sa Facebook Live nila, 14 pang dating bodyguard ni Saldico handang tumistigo. Sabi ni Baligod. Ito yung ginawa nila. Imbes mag-attend doon, nag-Facebook Live. Yan o. 18 bagmen, nag-Facebook Live sa opisina ni Senator Robin Padilla. Tama si Ping Lacson. Sabi na ni Ping Lacson sa kanyang post, yan o. When you are strong on the law, pound the law. When you are strong on facts, pound the facts. When you are weak on boss,
mag-Facebook Live ka na lang. Pag hindi mo kayang sagutin sa plenary mismo, i-engage yung mga kasama mo, mag-Facebook Live ka. Tulad ng ginagawa ni Alan Cayetano. Yun din ang ginagawa ngayon ni Baligod, ni Robin Padilla. Facebook Live sila habang nagsasagawa ng hearing. Kasi ayaw matanong ng mga totoong tanong. Ang gusto nila, sila yung nagtatanong at yung tanong, leading questions. Leading questions sa script nila. Tama po. Huwag kayong pauutos sa kanila, mga kababayan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients tulad nitong si Yoli Tan, isang ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life. It gave me a new life. In 2019, Yoli faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. For inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet, nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang live selling. Every Sunday, 7 o'clock in the evening, Philippine time. Pwede kayo na mag-order sa kanya directly.